We are bringing developing news and the stories behind the headlines. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Thursday, August 15. Smartmatic founder Roger Piñate and a former vice president of the firm have surrendered to U.S. authorities. A federal grand jury earlier indicted them over an alleged bribery and money laundering scheme related to the 2016 elections in the Philippines. Charged along with them was former COMELEC chairman Andres Bautista. In Japan, Prime Minister Fumio Kishida says he would step down next month. That's following public dissatisfaction over political scandals and rising living costs in the country. Over in Thailand, Prime Minister, here we go, Srettha Thavisin was dismissed over an ethics violation after he appointed a minister who was once jailed. May mga ganito sa Pilipinas, diba? And Zamboanga Peninsula has the highest poverty rate among the country's regions at 24.4%. That is according to the latest data from the Philippine Statistics Authority. It is followed by BARM, or the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, at 23.5%. Meanwhile, the National Capital Region has the lowest poverty incidence at 1.1%. And of course, joining us today, Ami Pamintuan, the boss chief of the Philippine Star, and Storycon's boss chief ng mga political pundits, si Tito Ronald Llamas. So, tatawa. Webs kayo, di ba? Parang maraming tututol sa inyo. Happy Thursday. Happy Thursday. Ed and Ronald. Gandang hapon, Ami. Unahan na ako ni Ed, bago ko sa unahan. Ano sana sabihin mo? Ikaw, Mr. Sabihin, in the headlines, Zamboanga highest poverty incidence. And yes. I think for the first time in a long time, if ever at all, yung BARM is no longer the yes. one with the highest The poverty incidence. Oh. So, well, kahit paano may movement. Although, baka above 64 pesos na yung kinakain nila per day. Well, that was highly controversial. I mean, I'm sure you, kinikikinig ba yun? Dadagdagan ko nga yan eh. Dadagdagan ko. Ang sabi ng PSA, for 2025, babaguhin nila yung food and poverty threshold. Okay. I think that's in reaction nga to those criticisms na, ano ba naman kayo? Hindi pwede 65 a day for, I think that's for a family of 5, ano? Family of 5. 21 pesos per meal. Sorry. Yung 64 pesos a day. Per person. 64 pesos a day per person. Divided into 3. Per person, no? Per person, no? Kasi times 5 yan. Medyo kapos pa rin. Kapos pa rin, siyempre. Teka, I got some data eh. Yung 21 pesos mo ba may mabibili, Ed? Grabe na eh. I got some data from PSA. Ito po, yung 2023, this is PSA, ENEDA, and FNRI data, 63.66 or bali 64 pesos 64. per person per day yung threshold ng food poverty. Ibig sabihin, pag meron kang 64 pesos per day, pangkain lang, hindi ka mahirap. Hindi ka na mahirap sa pagkain. Hindi ka mahirap sa pagkain. Hindi ka na food poor. Tawag nila, hindi ka na food poor. Sa lagay niyan, tumaas na yan. Kasi nung 2021, nasa 55 yan. At nung 2018, nasa 49 yan. Tingin ko kailangan natin i-guess dito yung FNRI. No? Saan nyo ba kinuha yung listahan na yun? Pero if you go to I went to the FNRI website, meron silang mga menu doon yes. to show to the public. May gulay, may fish. Medyo economical. Food basket. Doon daw pinabase yan eh. They call it well, anyway, papag-aaralan nga daw ng PSA. They call it the food bundle recommended by the FNRI. For example, for breakfast, ang recommended nila nakakasya dyan sa 21 pesos na yan, eggs, coffee, rice, and fruit. So lunch, munggo, fish, rice, fruit. Dinner, fish, pork, dalawa ulam fish, pork, vegetable, fruit, rice, at meron pang snack. Saan yan? Sa Muntinlupa? Ikaw naman Depende siguro dun sa isda yun, ano? Depende dun sa fish yun eh. Pwede. Merong mga murang-murang fish, saka lalo na yung dried fish.
Mura talaga yon. Walang sustansya yun. O baka galing sa Marikina. Yung dried fish, puro kanyon. Puro asin. Pero galing sa kahit ano, Marikina galunggong, River, kahit pagkatapos galunggong bumaha. ngayon, mahal na. Yung Galunggong, fresh mahal. galunggong, mahal na siya ngayon. Paborito ko galunggong, inaadobo ko yun eh. Oo. Mahal yun. Malasa siya eh, malasa. Oo. Anyway, but it's always been controversial itong data na to na nilalabas ng FNRI, ng PSA, tsaka nila. Every time nilabas nila yung data yan, ang daming umaalma. I mean, remember, nung 2018, ginas natin si Pernia to talk about Yes. yung food threshold, poverty threshold bata nun eh. Poverty threshold, which is broader, Food and poverty yan eh. na 10,532 pesos per month for a family of 5. Pag hindi ka lang bumaba doon, abay hindi ka mahirap. Pero ngayon parang bumaba, 9,000 plus na lang ngayon. And ito, tumaas mo ko to. Ang latest nila ngayon is 13,797 for 2023 for last year. Hindi, yung sinasabi ni RC Balisacan, That's food threshold. Oo, Food threshold. This is poverty threshold. Poverty. Mas mataas yung poverty threshold kasi kasama doon yung utilities, shelter, gano'n, Yes. transportation, and clothing, maliban sa food. Pero what's interesting about that, if I remember correctly, si Pernia, pagkatapos i-defend yung 10,000 na poverty threshold in 2018, sabi niya, but personally, I think mga 42 dapat yan. Times 4. But he was careful to emphasize that was his personal opinion. tingin ko bagay ang ganyang klaseng 64 pesos kay Manny Mugato. Papayat siya Hindi, niya. wawa na yung money mo. Gusto, Papayat siya, mamumutla yun. tsaka makakapag-jeta siya. Mapipwersa siya mag-jeta. Oh. Okay, human rights violation yan. Eh, yung galunggong pinapakita, mahal yung galunggong ha. So, quite interesting yung data na yan. Pero at the same time kasi, the government insists na it's feasible so long as you buy, kasi pag bumili ng family naman, bumibili yan medyo wholesale. I mean, the family does not buy per person. It buys for the whole family. So medyo wholesale. Ang daming paliwanag no? Yeah. But at the same time kasi, if you're really poor, you don't really buy wholesale eh. Isang kahig, isang tukaka eh. Oo nga. Yun nga, So, ibig sabihin ng isang tutok. At saka usually, marami dyan, bumibili dun sa pinakamalapit. Yung hindi ka nababiyahe. hindi ka nababiyahe. Yeah. Which is the sari-sari store. Hindi ganun ang presyo ng sari-sari store. No? So, medyo may complications Hindi, yung theoretical. yung iba yung sa cart ha, dahil mahilig ako magtingin-tingin ng mga presyo eh. Nakakabili ka ng lugaw na may meat. Ang meat niya ay isaw ha. Ganong karami, mga 15 pesos. Yan. Teka ba? 15. Kung gano'n ang mga computation niya, ha? Tapos may konting, bahala ka na, may makakakuha ka niya ng gulay. Ang itlog ngayon, yung maliit, you can get for 6 to 7. Yung pinakamaliliit eh. Pinakamaliit Depende yun. kung saan ka bibili. Siyempre sa palengke, mas mura. Yung regular na itlog ngayon, 8 to 10 na eh. Yung regular na itlog. 8 to 10. Huwag kang bibili sa supermarket. Kung sa palengke, mas mura Hindi, ng mas mahal konti. sa supermarket. Tapos yung itlog. papaprito mo yon, madagdagan niya ng mga piso, 2 piso. So yung Yan. yung instant mami kasi, yung walang kasustansya, toxic. Na Ayaw, 12 mura pesos, yun, 12 mura pesos yun. na yun eh, 12 pesos, 10 to 12. So kung meron mura kang yun. itlog na 8 to 10, Itlog. so yun lang yung meal mo. Nasa 20 pesos ka Dalawa, na lang. oo. Ah. Eh bahala ka na lang sa busog mga na busog toxic. ka na nun. Bahala ka na lang sa toxic substances na nandun sa instant mami. Naku, sikat na sikat ang mga mami dito, ha? Pero, namamalengke ka, di ba? Tingin mo ba mapagkakasya mo yung 64? Nagluluto ako, kaya ko. Ba? Yun pala eh. Dapat kunin ka ng FNRI. Saka mahilig ako mamalengke. Kaya ko. So kaya mo 64 for the whole day per person. Per person, ha? Per person. Per person, kaya ko. Ay, naman pala eh. Ano, kinakailangan mo pa ng sahog doon eh. Kinakailangan mo ng mga halo. Kaya lang, diba? Kailangan mo huwag ng kang bibili mantika. sa mga supermarket. Sa Kailangan mo palengke ka lagi bibili. Kinakailangan mo ng mantika, kailangan mo ng gas o kaya kuryente para doon sa iluluto mo. So hindi siya kwan lang eh. Hindi siya all-in pa. Hindi siya pagkain lang eh. Eh siyempre lulutuin mo yun. Minimum yan eh, minimum. Minimum siya. Lulutuin mo yan. Saka hindi ka bibili ng mahal na bigas, siyempre. Mamaya, Doon ka konsultahin sa- natin si Juan. Si Comelec Chair, Yung George Garcia. Si Yung Comelec Chair, pinakamura. nagluluto rin. Namamalengke. Baka nagluluto rin si Comelec Chair Ipasok Garcia. na natin. Oo Wala nga si eh, Chair. oo nga. Hindi, kanina pa naghihintay si Comelec Chair. Sorry Okay na, okay. Okay, siya. sige, let's bring him in. Our first guest for today is Comelec Chairman George Garcia. Sir, magandang hapon and welcome back to the program. Magandang hapon, Chair.
Good afternoon, Chairman. Magandang hapon po, Ma'am Ami, Sir Ed, at Sir Ronald. Magandang hapon din po sa mga kababayan natin. Yes, sir. Sir, may tanong agad sa inyo si Ronald. Pasensya na, Chair, sa huntahan namin kanina. Very basic yun, pagkain. Kayo ba'y namamalengke? Opo, namamalengke po tayo tuwing linggo. Aba, magtanong. Hindi na. Punta na tayo sa topic. Sige. Sir, the latest we heard is yung founder ng Smartmatic and another Smartmatic official, they've already surrendered to U.S. authorities. They've actually posted bail, $8 million in bail for the same case that also involved former COMELEC chairman Andres Bautista. Have you heard about this, and what's the reaction of COMELEC on this? Is there anything, does this have any bearing towards the COMELEC? Yes po, nabalitaan din po natin mula sa parang foreign news po yan, na kanina po nakalagay front page ng Philippine Star. At yung mga development na ganyan, minomonitor po natin. Siyempre po, napaka-importante rin po sa part ng Commission on Elections, yung mga bagay na yan. Yes, sir. Chairman, siyempre, ang gusto pong malaman ngayon ng lahat may balita po ba kayo tungkol kay Andy Bautista? Kasi may balita kami na ilang araw na umuugong na siya yata susurrender din. So far po wala po tayong mga balita, yung po mga tauhan nila dati na nandito sa COMELEC, tinatanong din po natin. Wala naman sila maibigay sa atin ng mga information. At yung po kasing simula po kasi nung na-file yung kaso ng USDOJ sa Florida Court, ay nawalan na rin po kami ng communication doon po sa mismong kumukontak sa amin before para sa mga dokumento, para sa mga gustong ma-interview ng mga tauhan namin. So ngayon po completely para may blackout po doon sa bagay na yan. I do remember, sir, Smartmatic was blacklisted by the COMELEC, I think last year, from further operations in the Philippines. Do you feel vindicated about what happened, especially with the surrender of the Smartmatic founder? Sir Ed, ang exact word po na ginamit namin, disqualified. Wala pong blacklisting na nangyari. Ibig sabihin po, dinisqualify namin sa pag-participate doon po sa ginawa natin procurement para sa software at saka sa hardware, meaning yung machine para sa 2025 national and local elections. Ngayon po, yung pong aming pong naging desisyon ay tinaas sa Korte Suprema at kami po ay na-reverse ng Korte Suprema. Sabi po ng Korte Suprema sa amin, mukhang may grave abuse of discretion kami sapagkat ginawa namin yung disqualification bago pa man ang bidding na nangyari. So dapat daw po pinapasok po na namin sa bidding at kung sakali may nakitang problema, doon po namin dinisqualify. At yung pong naging desisyon ng ating kataas-taasang hukuman, Sir Ed, Ma'am Ami at Sir Ronald, kami po yung nag-file ng motion for reconsideration at kasalukuyan pa po itong pending. And therefore, ito pong bagong development na ito patungkol sa indictment na nangyari sa Florida Court ay sigurado pong aming imamanifest sa ating kataas-taasang hukuman para naman po kahit paano mapatunayan namin na even at that time meron kaming informasyon o kaalaman na sa issue ng integridad and therefore merong hindi po kami nag-act whimsically, capriciously and with grave abuse of discretion. Of course, sa bandang huli, kung ano man po yung desisyon ng Korte Suprema, igagalang po natin. Ang sabi po ng Supreme Court, prospective ang kanilang desisyon, hindi po retroactive. Kaya di ba, Chair, malinaw din yung desisyon ng Supreme Court na pinapayagang ituloy yung napirmahang kontrata ng COMELEC with the Korean firm Miro. Ibig sabihin, walang sagabal para yan ay ituloy para mapaghandaan na yung susunod na midterm elections. Tama po kayo, Sir Ronald. Eksakto po yung binanggit. Nabanggit din po yung pangalan ng kumpanya doon na Miro na kung ano man po yung nabigay na namin award, ituloy-tuloy. Subalit, siyempre, Sir Ronald, Ma'am Ami at Sir Ed, para naman po maging transparent, pagkatapos po namin magkaroon ng kontrata sa Miro, na ngayon ay ongoing yung pagpapagawa ng mga makina, meron naman po nag-question ang dating kongresista ng aming pong kontrata sa Korte Suprema at tayo nagpapasalamat po sa Korte Suprema sapagkat hindi po minarapat na mag-issue ng restraining order o mapahinto po ang COMELEC sa ating pong ginagawang paghahanda. Ganun, siyempre po, nasa kalagitnaan na po tayo ng taon o halos patapos na ang last quarter ng taon na ika nga yung first quarter magsisimula na para sa eleksyon ng Mayo 12, 2025. So wala nang possibility na mapigilan pa itong kontrata with Miro dahil medyo may final decision na ang Supreme Court.
Ay, hindi naman po, Sir Ronald, at ayaw po nating i-preempt ang ating kataas-taasang hukuman. Lahat po ay probabilities and possibilities. And therefore, kami naman po, hanggat hindi tayo pinapahinto, hanggat pinapatuloy, dire-diretso po yung ating paghanda. Sapagkat dapat po maintindihan ng mga kababayan natin, ang susunod na taon, super election year. Bakit po super election year? Sapagkat kami po ay May 12, national and local elections, senador hanggang mga konsihal ng bayan at syudad. Pagkatapos po, kasabay niyan ang ating first Bangsamoro Parliamentary Election. Kauna-unahan po ito na gagawin natin. At pagkatapos 5 buwan ay meron naman po tayong barangay and SK elections na manual po naman. And so therefore, pinagsasabay po natin yung paghanda para sa lahat ng elections na yan. At lalo pa na 2 balota po ang ibibigay natin sa mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro. Chairman, yung merong mga nagsasuggest ngayon na kung pwede daw hybrid election, gawing hybrid yung election next year, yung midterm elections. Pwede pa ba yun at this point? Ma'am Ami, ako po dati advocate po ako ng hybrid election. Dapat talaga binabasa ang balota pagkatapos tsaka inuhulog sa machine pag-process ng result. Kaya po Ma'am Ami, ang COMELEC nag-conduct ng time and motion study na pinresenta sa Senado. Tingnan niyo po Ma'am Ami, halimbawa may hawak po kayong balota. Boboto tayo ng 12 senador at pagkatapos mga konsihal, halimbawa 7 o 8 konsihal po yan. At pagkatapos meron tayong congressman, meron tayong party list sa likod. Isipin niyo po, bago bilangin ng teacher, kung yung boto kay Ami Pamintuan halimbawa, kinakailangan bilangin po ng teacher, 12 ba ang binoto? Kasi kung 13 ang binoto ng teacher, doon sa mismong balota, hindi po pwedeng bilangin kasi overshading po yun. Yung palang pong pagbilang ngayon ng aming time and motion, naku, napakahaba po sa isang balota pa lang. Sa party list, na may 155 kalimbawa na party list, hahanapin mo kung 2 ba ang shade o isa lang ang na-shade. And napakatagal po yun sa isang balota pa lang ng guro na babasahin natin. So, mukha pong impossible yung tinatawag na ganang klaseng sistema. Total naman po yung ating makina sa kasalukuyan, in-incorporate po namin yung features na yan. Pwede pong manually mabilang ng botante o ng mga watchers. Yung mismo mga boto. Bakit po? Ipapakita namin pagtapos na ang counting, pagtapos na ang transmission, at tapos na ang printing ng mga election returns, ipapakita po natin sa lahat ng watchers at saka observers yung lahat ng ballot images. Hindi po ma-identify kung sinong botante. Bakit? Sapagkat wala naman po yung stub na. Papakita po namin, pwede nilang picturean para sila mismo bilangin nila ilan ang boto ni Mayor, ilan ang boto ni Governor. Wala pong ganung feature dati sa dati nating makina. Ito po, hinibridize natin within the machine, Ma'am Ami. Chairman, on the other hand, ang argument nga na nagpupush ng mga hybrid, para nga daw hindi magkaroon ng problema sa machine. And in fact, yung ibang grupo, they're citing na meron mga bansa ngayon na nagsishift from fully automated to hybrid. Tama po kayo, Ma'am. Yan ang mga argumento. Mukhang kakailanganin po natin ng batas para sa hybridized system ng election sapagkat ang ating pong present law, yung Republic Act 9369, yung automation law natin, ay full automation lang po at hindi tama yung hybrid. Pero kami po, welcome po kami dyan. Pagka sinabi po ng ating Kongreso at Ekutibo na dapat mag-hybridize tayo, may manual, pagkatapos may automated counting and transmission ng results, gustong-gusto rin po natin yan para po mas makontento ang ating mga kababayan. Pero kailangan ma-push po natin yung batas para dyan. May appeal na ba ang Smartmatic? I understand they haven't given up na mag-participate Hindi naman kasi ninalify ng Supreme Court yung award nyo to Miro, di ba? Pero meron bang formal appeal ang Smartmatic na makaparticipate uli sa mga election because they are barred from all future elections? Meron bang manifestation na gano'n ngayon ng Smartmatic? Wala pa po sa amin, pero sa Korte Suprema, yun po yung kaso, yung Smartmatic versus COMELEC. Initial na decision na ng ating Korte Suprema na sabi ay mali kami sa pagkakadisqualify sa kanila. Pero ibig sabihin po, in future elections, ay pwede na po sila mag-participate muli. Ang sabi lang ng court, ito ay prospective. Hindi ito retroactive yung aming decision under the so-called operative fact doctrine. Yun po, sa kasalukuyan, naka-motion for reconsideration pa ang COMELEC, ang Commission on Election. But in the meantime, tuloy-tuloy po yung ating paghahanda. So it's not a bar. What the NBank did was not a prohibition against all future elections, only for this coming elections in 2025.
Tama po, lumalabas po pang 2025 lamang at sinabi sa amin ng Supreme Court ay mukhang mali kayo, pero sige, sa susunod na lang, sa susunod na mga bidding in the future, o pasamahin nyo na ang naturang kumpanya at natin yung provider. Chairman, kung babalikan natin itong indictment nitong mga leadership ng Smartmatic sa Amerika at yung dati nating COMELEC chair, hindi ba siya naglalagay ng isang cloud over the results of elections na hinawakan ng Smartmatic before? Alam niyo po, with due respect sa lahat, ako po ay isang saksing buhay sa lahat ng eleksyon mula 2010 hanggang 2022 bilang isang practitioner ng mga nakaraang yon, Ma'am Ami, Sir Ed at Sir Ronald. At ako po ay nakapagpabukas ng mga boxes sa mga positions magmula sa national positions hanggang local positions. Ako po talaga ay naghahanap na merong substantial na pagbabago. Ang boto halimbawa ni Sir Ed sa balot, sa election returns o sa machine ay 100. Pag binuksan ng ballot box at binilang ang balota, naghahanap ako, sana maging 200 man lang si Sir Ed o kaya naging 50 na lang. Ako po ay magsasabi ng katotohanan na wala po akong nakita na isang box na nabuksan namin, whether kami ang nagpoprotesta o kami ang pinoprotesta, na substantially nagbago ang results ng ating pong machine. Ibig sabihin po, accurate po ang result ng mga makina. Wala pong problema sa integridad ng results. Ako po, mapapatunayan ko po yan sa sobrang dami ng nahawakan nating kaso simula ng 2010 na magsimula tayo ng automated elections. Pero Chairman, you also emphasize na walang substantial difference between what's in the box and in the machine. So I suppose that means that there may be differences, but they're not as substantial as would be. In which case, I'd like to ask you, what then would be the threshold by which you would define what is acceptable or non-acceptable as far as yung differences are concerned? At least in the past, Chairman. Hindi yung kasalukuyan. Yes po. Yeah. Opo, Sir Ed, Sir Ronald at Ma'am Ami. Nung po kasi may mga pagbabago, isa, dalawa. Bakit po? Kasi yung machine, meron pong nilalagay na threshold ang COMELEC before. For example, dapat 50% shading. Pag hindi mo na shade ng 50%, hindi na bibilangin ng machine. Pero sa naked eye, kitang-kita mo, may shade. Parang tuldok lang, pero may shade. Ibig sabihin, nandun yung intensyon ng botante na iboto yung kandidato na yun. Kaya lang, hindi siya binilang ng machine kasi po ay siya ay halfly shaded or less than 50% yung pagkakashade. Pagka po ganun, acceptable po yan. Pero kung halimbawa naman po, ang hindi na bilang ay more than 10 halimbawa sa bawat presinto, para may problema na po yung makina pagka ganun. Wala pa po nangyari na ganun so far. Sa lahat ng protesta na nalaman ko, na nakita ko, na hawakan ko, wala pa pong ganun kalaki na pagbabago. 1 hanggang 2 lang po ang pinakamataas na pagbabago ng result sa mismo mga presinto. Chairman, yung huling humarap kayo sa amin, you told us na may tumulong ang COMELEC dyan sa case sa US, ano? Simula nung yung mga nag-issue na ng mga order na arestuhin, have you been in contact with US authorities? Saka may hiningi pa ba silang mga bagong papeles? Ang pinaka-latest po na hiningi sa aming mga dokumento ay noong mga last month. At ito po ay pinadaan, lagi naman pong pinapadaan nila yan sa ating pong Philippine DOJ sapagkat yan po ay covered ng tinatawag natin na Mutual Legal Assistance Treaty. At therefore, kinakailangan dumaan, hindi directly pong pupunta sa amin. Ang Philippine DOJ po ang magre-request sa atin. May mga hiningi po silang ibang dokumento at yung po ay na-provide namin, lalong-lalo na yung mga ilang resolusyon ng Commission and Bank noong mga panahon na yon. Saka sabi nyo rin sa amin, under the Mutual Legal Assistance Treaty, pinag-iisipan nyo personally na mag-file din ng case in the US against certain persons or groups na yun na nga, naniniwala kayo are behind a demolition job against you and the COMELEC. Nakapag-desisyon na ba kayo kung itutuloy nyo yung kasong yan? Yes, Ma'am Ami. Yan po ipadadaanin natin sa Department of Foreign Affairs natin. Kung hindi man kaya sa ating DOJ, sinisimulan na po natin na gumawa ng liham para sa kanila officially. Hinihintay lang po natin yung formal din na investigation report ng National Bureau of Investigation at saka AMLAC upang ito ay mailakip natin. Alam niyo po kasi sa aking maliit na pangunawa bilang isang abogado, ay ito po sa aking palagay ay bank fraud. At the same time, ay violation ng data privacy at identity theft sapagkat pinalabas po na ako yung taong yon samantalang hindi ako yon at binigyan pa ako ng tax number ng isang American citizen at binigyan ako ng social security number. Pinalabas na parang ako isang Amerikano, isang permanent resident ng Amerika. So sa aking palagay, yan ay violation ng batas ng Amerika. At the same time,
yung pong paggamit ng isang company ay direct foreign intervention sa ating pong eleksyon, sa ating pong halalan, kahit pa ito'y directed lang sa isang katulad ko po bilang chairman ng COMELEC, pero ito po'y question sa sa integridad ng ating halalan. Chairman, Mga kailan kaya ma-file yan, Chairman? Ay, Meron na opo. ba kayong timeline kung sakasakali? Kasi malapit na kayo maging really busy with the 2025 midterm elections. Mga kailan kaya iniisip niyong ma-file yung kaso? Napakadami po mga developments na nangyayari, Ma'am Ami, bawat araw. At yan po ay nakakapagpabago lagi ng ating ginagawa pong opisyal na liham sapagkat kinakailangan idagdag kami ng idagdag. Lalo pa nga po na meron din ginagawa ng internal investigation, Ma'am Ami, Sir Ronald at Sir Ed, ang Commission na Election patungkol sa mga nakalagay sa indictment. Madami po kasi kaming natutunan at marami kaming na-discover at madami kaming kinakailangan tingnan sapagkat tatandaan po natin yung pong kaso sa Amerika ay money laundering. Ibig sabihin, na-violate yung batas ng Amerika patungkol sa pagpapadala ng mga pondo sa bangko, sa iba't ibang bangko at iba't kumpanya, whether shell companies o yung company na itinayo. Ay paano po yung sa atin, sa Pilipinas? May mga binabanggit tungkol sa tax fraud, may binabanggit tungkol po sa rigging ng bidding, may binabanggit po tungkol sa pagja-jack up ng presyo ng mga makina na at that time ay pinrocure ng COMELEC. So yan po ay kinakailangan dapat imbestigahan, otherwise masisisi po yung President COMELEC sapagkat naandyan na yung mga sinasabing ebidensya, exact amount yung binabanggit nila up to the last centavos, pati yung mga dates ay nabanggit po nila doon tapos hindi po kami kikilos. Kaya po kami ay may sarili ring 11-man panel na nag-iimbestiga na ngayon ng mga dokumento na binanggit po sa indictment. on a different So you're case, saying Chairman. may ipa-file na kaso rin in the Philippines related to this case? Kung sakali pong mapapatunayan at makikita po natin sapagkat medyo malakihan po kasi base sa aming recent na computation, yung na-involved, especially yung pinag-uusapan na tax fraud, more or less 700 million more or less po yung pinag-uusapan na bakit naibigay. So inaalam po namin kung yung makatotohanan doon, dahil yung po ang nakalagay doon sa indictment ng Amerika. And gusto natin tingnan, makatotohanan ba yun o kasinungalingan, yung mismong akusasyon na yon ng US DOJ. On a different case, Chairman, no? Medyo interesting kasi yung binanggit nyo a few days back na gusto nyo pinag-aaralan yung kasuhan si Sagip Party List Congressman Marcoleta tungkol dun sa mga binabanat niya sa inyo. Balak nyo bang ituloy yun, yung kaso na yon na nabanggit nyo na pinag-aaralan nyo? Alam niyo po, napakalapit po natin, kaibigan po kasi natin si Congressman Marcoleta kahit noong pa bago nangyari yung bagay nito at hindi naman po nawala ang aking respeto. Alam niyo, gusto ko po kasi mag-focus hanggat maaari, Ma'am Ami, Sir Ed at Sir Ronald, sa paghahanda natin sa eleksyon. Hindi po ako lumingon man lang o nagdalawang isip sa ating pong ginagawang paghahanda. And therefore, kahapon po may lumabas na sabi magpapile daw po sila ng kaso at kanina naman meron din po nag-file sa amin sa COMELEC na pinapile lang po yung isang dating congressman. So parang meron pong mga nagpapile na ng mga kaso. Ako naman po, titingnan ko po yung final result ng investigation ng NBI, Sir Ronald, at saka po ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa bagay na yan. Bagamat napatunayan ko na, lalo pa yung mga accounts sa Pilipinas na ito yung mga fake lahat at spurious lahat, kahit po yung mga accounts sa Korea na allegedly pinanggalingan ng mga puno na pinapadala sa iba't ibang bangko ko daw, ay napatunayan mga peking accounts din po yon na hindi totoo at pati po mga pangalan ay wala pong gano'n. Pati po bank transaction history ay hindi po nag-exist. Kaya hindi nyo balak ituloy yung kaso labang kay Congressman Marcoleta, Chairman? Sa kasalukuyan po ay pinag-iisipan ko pa rin yan, Sir Ronald. At ang option ko naman po ay protektahan pa rin bilang isang abogado ang aking pong pangalan, pagkatao at puri. Magapat ito'y napakaliit. Kaya lang, ang commission ko po kasi ng COMELEC, ang at stake po dito yung pangalan. Noong una po kasi, Sir Ronald, ang sabi, isang opisyal ng COMELEC. Kita niyo po, napaka-shotgun ng approach. Yung po yung unang press con. Kaagad, sabi ko, ako po yung binibintangan. Ako po yung sinasabihan dahil meron din po kong hawak nung hawak nila. Para lang po mailigtas yung pangalan ng COMELEC, kasama po yung mga opisyal namin dito. Okay. Maraming salamat for joining us this afternoon in Storycon, COMELEC Chairman George Garcia. Sir, ingat po parate. Maraming salamat, Chairman Thank you, Garcia. Chairman. Okay po. Okay. Also, Ami. ano? Ami, may nakita ako kanina dalawang Philippine Star dito sa istasyon eh.
na nakapirma si gold medalist Yulo. Sa iyo ba papadala yun? Oo nga. Sa iyo ba Oo, papadala? merong ano papadala ba ngayon yun? merong... Natapunan ng kape kanina eh, Kasi- pinapahid. Oo nga. Meron kaming mga reporter dyan. May reporter kami dyan. Sabi ko, para yata kay Ami Pabintuan to eh. Sabi ko. Oo. Ay, kung para sa akin, okay lang. Welcome. Di ba nga, tapon yung kape. Oo nga, oo nga. Tapos nahulog, natapakan ko. Oo. Tapos may Meron bumili kami ng tinapa. reporter dyan nag-attend dun sa Signal event. Oo. Pwede pa balo sa tinapa yan, doon sa 64 pesos. Oh, yung tinapa, hindi kasama yun sa mahalang tinapa. Ha? Yung sinasabi ko, 64, yung kaya ko. Yun na yung minimum. Minimum yun na makakain mo. Kahit tuyo kayo, mahal eh. Yun yung mga, hindi yung mga normal na ano yun ha. Yun talaga super cheap na pagkain yan. Yung karne mo dyan, isaw, yung ganun klase. May protein na ba Yung isaw? ganun. Uy, Kasi mahal- tinatanong niyo mahal. ako kung kaya ko eh. Mahal Kaya ang- ko kung ganun kamura. Merong mga mura, super mura eh. Mahal ang Pero isaw kung sa- gusto mahal talaga ang ng isaw sa fully Pilcoa. nutritious, baka magkaroon ng debate dyan. Pero kasi the premise kasi is that these are the basic minimum food items that you can get that will give you Nutrients. nutrition Hindi, Kaya required. nga remember FNRI eh, they di ba? are computing sa ano, ang kinocompute nila dyan yung pinakamababa na nakikita nilang presyo sa palengke. Di, pero mahalaga kasi sa Yan yung mga normal FNRI, na Ami, ano. yung Saka nutrition kung eh. ang kukunin mo mga gulay-gulay, Ah. they are highly nutritious. Pero mura yon. Huwag ka lang bibili ng carrots, broccoli, of course. Depende nga yun sa inaano mo eh. Huwag ka lang bibili ng mga mamahalin. Hindi Actually, mas- cauliflower yan, yung mga okra-okra. Oy, teka. Pwede yan, yung mga kangkong. Pero nutritious pa rin siya. We're talking about nutrition eh. Yeah, Tony Conti naman tayo. Tony Conti, ang ating suki na Assistant to Counsel ng ICC, si Attorney Cristina Conti. Pasok Yes. natin si Ma'am, Attorney Conti. Okay, okay. Welcome to the StoryCon. Sorry. Tony, pasensya na. Nakarried away kami sa 64 pesos eh. Na food basket ng NEDA. Oo nga eh. Merienda time kasi, sorry Tony. Inano ko rin yan eh. Merienda time. Pinag-isipan ko rin yan. Eh, kayo Magandang ba, hapon po. Tony, kaya niyo ba yun? 64 pesos? Ay, Kayo, Tinapa Attorney, pala ba ang ano, pasok sa budget? Kaya ba ninyo hindi, i-budget mahal ang 64 tinapa pesos ha, per- mahal. Oo nga Per eh. head. Parang head, per munggo day. lang yata. Oo, baka munggo kaya munggo. Oy, munggo, Depende pero nga munggo sa 50 na yun. bibilhin mo eh. Oh, teka. Sige, doon tayo sa topic natin. Sige. Attorney Conti, ma'am, of course, I'm sure you've seen the headlines. There are several personalities, including former Justice Cauty, who said na expected by September ang arrest warrant ng ICC. But at the same time, I think we've also heard several times na hindi naman ina-announce ng ICC. Eh. I'm almost sure, sasabihin ni Attorney Conti, neither confirm nor deny. Huwag mo na una. Pinapuna mo na. Hindi, lilinawin ko na lang, attorney. Because you were telling us these are completely confidential. Ang mangyayari ba dyan, tayong mga Pilipino, malalaman na lang natin, ay, inaresto na pala si ganito, si ganon. Ganun Posible siya, no? po. Posibleng We will ganon. not get any alert na, uy, parating na yung Interpol. I think we're expecting Interpol. Walang magsasabi, I'm sure the Philippine government, kung tutulong sa Interpol, hindi rin natin malalaman agad-agad until may mangyari na. Ganon ang inaasahan natin. Posible at yun yung parang pinaka-effective na nangyari na dun sa mga nakaraang mga investigations. In some instances, in African situations, may gano'n na lang, na sinabi na lang na in custody na, nasa Hague na yung akusado. And it's effective in the sense that they can proceed with trial. Hindi na yung may announcement, etc. Tapos hindi natuloy. Ang nakita natin mga in recent examples, yung sa Ukraine at saka sa Israel and over Hamas leaders, in-announce yung una, issuance, and then pangalawa yung, application. Sa Israel, application pa nga lang, in-announce na ng ICC. Sa Georgia, sa Russia, puro mga na-issue na. So, yung ganong style, hindi ko alam kung nabanggitan natin, pero ulitin ko ulit. Yung ganong style, ibig sabihin, medyo suko ka na mukhang hindi mo maaaresto. Kaya, the least that you can do is announce that these people are wanted persons. And in fact, if you check the Interpol website today, para po sa mga excited siguro, you can check the Interpol website actually for red notices. The ICC has put up 6 persons
with red notices on their website. Walang Pilipino doon so far. Katulad ni Netanyahu at saka ni Putin, attorney? Si Netanyahu and Putin wala. Interestingly, as heads of state, I do think careful sila dyan dahil yung nuance nito is that the arresting officials will still be the national police, wherever they may be. And in the context of them being serving heads of state, hindi na nilagay sa red notice. Kasi pag pinadala mo sa Russia, baka punitin lang yan or hindi kilalanin. Ang tatlong personalities na involved in the Russian situation are not Putin nor Belova. Yung babae na minister for children yata. So mostly these are military officials or police, I think, yung dun sa Sudan na wanted. Kaya akong iniisip ko, hindi to katulad ng sitwasyon natin because if we're looking at President Duterte, he's not a sitting president. Tapos na ang termino niya, siya ay simpleng mamamayan na lang. At kung si Senator Bato de la Rosa naman, hindi naman siya protektado ng kahit na anong presidential immunity. Even if he says parliamentary immunity, that's only for what he says in chambers. Pero itong Interpol, posibleng malagay dito yung si Senator Bato and any other person wanted in this war on drugs. Dalawang issue lang, Attorney Conti. Kahapon kasi may nakadebate ako na dating government official. Ang sabi niya ay... Sino naman yan? Hindi, iwanan na natin siya sa pangalang ... ang sabi niya ay hindi na mahuhulihin si Digong kahit lumabas yung international warrant dahil 80 na at hindi na makalakad. Sabi ko, wala akong alam na ganong klaseng basihan para hindi huliin ang isang wanted ng ICC. Walang ganong klaseng humanitarian eklay na basihan ng ICC. Ikalawa ay isa ring debate ay hindi daw pwedeng hulihin si Bato habang nasa loob ng Senado. Sabi ko, kahit si Senator Trillanes noon, eventually ay sumuko after 2 weeks sa loob ng Senado dahil parang wala namang warrant sa kanya kaya tinago siya ng Senado sa Senate office. Pero kung may warrant ay mukhang wala naman choice yung Senado kung hindi isuko. Anong tingin nyo rito, Attorney Conti, itong dalawang usapin na ito? Pwede bang protektado ng Senado habang nasa loob ng Senado si Bato? At ikalawa, meron bang ganong klaseng humanitarian basis para hindi hulihin ang isang matanda? Unahin ko na yung humanitarian basis. Hindi yun, yung edad ay hindi basehan para to go lightly on someone. Meron lang talagang, that's correct. In a sense, yung humanitarian considerations would be in the handling of the prisoner. Siguro, hindi ipoposas, hindi pauupuin sa medyo may kutsyon, yung ganong consideration. But age does not excuse you from any accountability. At kahit sabihin na nating matandang-matanda ka na, ay ihaharap ka pa rin sa korte. Ito naman, sa korte ka pa lang naman ihaharap, hindi ka pa naman doon sa, sa penalty, sa pagkulong. Posibleng doon sa pagkulong magkaroon pa ng consideration. Ganun din naman sa batas natin, ganun sa framework natin na humanitarian considerations in the sense na pwede kang kung may sakit ka, sabihin na natin, because of your age, posibleng hospital arrest, posibleng bail, posibleng iba yung pagkukulungan mo habang dinidinig yung trial. Parang Enrile. Consideration. Kung edad ka ni Enrile. Pero dun sa Senado, interesting yan. Dito sa Pilipinas, nagkaroon na ng ilang pagkakataon na yung House of Congress, lower house or upper house, has become sort of been a sacred place. Refuge. But it depends on the authority. Okay, lalo na kung ang warrant of arrest na hawak ay malinaw at para sa isang international tribunal, I doubt that the Senate can continue to protect. This issue might reach the Supreme Court kasi ihaharap sa Supreme Court. And it would be interesting how the Supreme Court will rule. I would say baka ang ano nila ay, yes, you can enforce the warrant. Or you should. Ano yung tatlo dyan na suspect incumbent dalawa generals in the police, yung isa national police
commission, commissioner, are you seeing any problem in enforcing their warrants kung sakasakali? Kasi ang aresto sa kanila, mga ano nila, yung mga subordinate nila. May nakikita ba kayong problema dyan? Yes. In the sense that political will, well, alam ko, right na yun, pero political will, sinong mag-uutos, sinong mag-implement. At dito palalo sa Pilipinas, usong-uso yung na under the table lang, may pinatakas. Ang naalala ko nga dyan yung PIDEA seizure ng Shabu, na nag-seizure ng 1 tonelada, pero yung pala may nabawasan na 40 kilo ba, o may kinuha. Yung ganong parang pag reasoning out na okay lang naman, boss natin yan. Depende talaga yan kung gaano kalakas yung pinaka-pinuno. At palagay ko, yung tanong na yan ay kailangan iharap kay PNP Chief Marbil ngayon kung paano niya i-implement ang isang valid warrant of arrest, kung sino ang uutusan niya na mag-implement nito, it will be very crucial. And on the other hand though, isipin mo general mo, pinuno ng institusyon mo. Hindi ba nakakahiya na merong wanted na PNP general at hindi PNP ang magsusuko? Palagay ko, even in the international arena, syempre parang grabe yung Pilipinas, ganito pala sila trumabaho, na kahit wanted na ng isang international tribunal, pauupuin pa rin sa pwesto. At maski sa loob natin, delikadeza, kung may sinasabing marami kang kasalanan, hindi ba dapat tama lang na tumatbi-tabi ka muna? Lalo na, yung konteksto kasi nung paggawa nila ng kasalanan is within the scope of their current work. Kaya yan yung concept natin ng preventive suspension. Diba, kapag kunyari may kakasuhan ka na opisyales, dapat sasantabi muna sila o kaya suspended dun sa trabaho habang iniimbestigahan ng isang insidente. Kasi kung nasa posisyon pa sila, pwede silang manira ng ebidensya, pwede silang manakot ng witnesses, and so forth. Kaya delikadesa lang siguro para dito sa mga magiging wanted kung sakasakali. Ma'am, there are reports that Senator Bato might attempt to file a bill to block somehow the ICC arrest warrant, whether it's served by the ICC or by Interpol. Is that possible? Is it possible for, assuming that it even moves in both chambers of Congress, is it possible for legislation to block, for example, a warrant from the ICC? I don't think so. And second, it's a matter for the executive rather than the legislative, no? Kasi ang hirap ding tingnan to from a simple legislative point of view kasi paggagawa ng batas para sa sangkatauhan, para sa sangkapilipinuhan. Pero parang ito, ang objective nitong batas na gagawin niya ay para sa kanya, para maprotektahan siya. That is too selfish of a reason to pursue this kind of bill. Sayang yung perang binabayad sa kanya bilang mambabatas. Tingnan na lang niya yung iba pang problema ng Pilipinas. Kaya punto talaga dito ang bakit ngawa ang mga tao at ito, specifically si Senator Bato tungkol dito sa ICC at pagsali sa ICC. Inuungkat pa niya yung membership daw. If this was a threat to sovereignty, if the ICC was so bad, we would not have joined it in the first place. But we did. And at the time that we were a member of the ICC, there were crimes committed that fell under the ICC's jurisdiction. We should just respect how the ICC, ito nga importante, investigates the crime. Hindi pa naman siya paparusahan eh. Wala naman ditong, guilty ka na. Iimbestigahan pa lang. And I would welcome more than anything for Senator Bato, first, to acknowledge that there were human rights violations, and second, to agree that there should be an investigation into the killings at least. Although marami pang ibang nangyari, katulad ng mga nasona yung bahay, mga hinuli, mga hanggang ngayon nakakulong, and others. Okay. Maraming salamat. Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Ma'am, thank you for joining us this afternoon. Maraming salamat, Attorney. Thank you, Good Attorney. luck sa inyo. Salamat din po. Update na Ma'am, lang. tignan niyo kami ha. Good luck sa atin next month.
Ma'am, ano lang, quickly na lang. Next month o hindi next month? Hinabol. Di ba July nga dapat? June, tapos naging July. Okay, sige. Basta this year. This year. Okay, sige. Kasi si Jose Marichan lumalabas na eh. Anyway, sige. Thank you, ma'am. Ingat po. And before we Thank go, you. two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo dropped by here in Signal TV's Launchpad building earlier. Yulo shot an episode of One News, The Long Take, with 1PH anchor Cheryl Cosim. That will be aired here on One News at 9 p.m. tomorrow, August 16. Before his shoot, Carlos was warmly welcomed by staff and officials of Signal TV. Signal TV is the official broadcaster of the Paris 2024 Olympic Games in the Philippines. Sayang nga kanina eh, nung palabas siya, papasok ako. Si Cheryl o si Carlos? Si Carlos, no? Sayang. So nagpapirma rin sana ako sa Philstar. Oh. Nadala ko. Lagi kong dala yung Philstar. Akala ko papapirma siya sa iyo eh. Si Tito Ronald yun, nagagano siya. Hindi, pwede rin naman. No? Pwede rin naman. No? Si international man ng Mr. E. Malapit na sa Inviernes eh. Sorry. Okay, maraming salamat. Aming Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Tito Ronald Llamas, our resident political pundit. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the StoryCon. I'm Edlin Gao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.